Sa Lord, walang imposible. Amen. Amen. Muna na tayo ito. Sabi ng Panginoon, basahin po muna natin ang text natin ang matatagpuan sa Bilang 13, verse 32. Sabi ko dyan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sa lapagkat kaya natin silang bigyan. Basta ng Diyos o kayong mga salita, pwede na po kayo makaupo. Muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, napag-aralan po natin ang nakaraang linggo na yung pagiging pessimistic, di ko ba? Na sa panahon naman natin ngayon, talagang mas marami. Aminin natin hindi, kasama tayo sa nagiging pessimistic. Dahil nga po sa hirap ng buhay. Na po, ngayon yung mga sakit, pag nagpa-doktor ka, malala na agad eh. Di ko ba? Kasi kung minsan, kahit talaga nagpapacheck up, mahal eh. Ulit ko ba? Kaya, ganun na, yung takbo ng kabuhayan natin, pag may kalamidad, di ba, talagang nasisira ang mga kabuhayan natin, nasisira po talaga yung mga establishmento, di ko ba? Kaya marami po ang sakot at nagiging pessimistic. Tulad nga ng 10 spies na minasa natin noong nakaraan, out of the 12 spies na pinadala ni Moses, 10 doon ang naging pessimistic. So, basahin nga po natin ulit bilang 30, 31 to 32. Bilang 13, 31 to 32, verse 31, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Verse 32, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupain inasiyat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sinakop sa kanila ay lalamunin nila. Okay po, yung ganun yung pessimistic na napag-aralan natin, di ba? Expecting ka agad yung worst. Ano daw gagawin sa kanila? Lalamunin mo sila. Kaya ba yun? Di ba? Hindi naman. Di ko ba? Kaya, ganun po, nalimutan nila yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa kanila sa ilang Ano ko, paano sila nakatawid sa Red Sea. Nalimutan na nila lahat yun eh. Ang tinatakutan nila yung mga higante daw at ano lang sila sa tingin nila, pag ginawa nila ano yung sarili nila, tipaklong o dito pa, para lang daw silang tipaklong. Kaya lalamunin lang tayo ng mga yan dahil sobrang mga higante sila. Kung ganun po yung taong pessimistic na affected po yung lahat ng areas ng buhay po natin. Kaya ano nangyari? Unproductive tayo, di ba? Dahil nga sa ganun, na naapektuhan, nagkakaroon tayo ng bad character. Kaya dapat ito, character na to ay ina-avoid natin or ino-overcome po natin. Ano dapat? We need to be optimistic. Na katulad ni Caleb. Yun ang dapat po. One of the spies, sabi sa bilang 13:30b. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya sa panahon. Usugin na natin sila sapagkat kaya natin silang dapiin. Di ba? Samantalang yung 10 spies, hindi natin sila kaya. Pero si Caleb, ano sabi niya? Kaya natin sila. Kaya natin. At ngayon na, oras mismo, lusubin na natin sila. Ganon po ang optimistic. Ganon ba tayo? Dapat ganon tayo. Yung sabi ko nga, tayo nagiging pessimistic din. Pero dapat na-overcome natin. Hindi tayo yung manatiling pessimistic. Dapat tayo po ay magkaroon ng character na lesson 2 tayo ngayon. Ang topic ay be optimistic. Topic muna tayo, picture. So, yun. So, optimistic people see things from a positive
point of view. Yun ang titignan natin, hindi yung negative. Po. Looking at the benefits, ano ba to? For example, meron pangyayari, ano ba ang benefit na makukuha ko dito? Ano ba ang advantage na bibigay sa kanito? Hindi yung titignan mo agad yung disadvantages. Dapat sigurado to, merong maganda sa likod nito, may magandang mangyayari. Dapat yun po yung lagi natin iisip. Doon po ang optimistic. Para katulad ng bawa niyan. Pagka marami pa, okay, satisfied tayo, okay. Pero paano pag hanggang dito na lang? Ay, konti na lang. Yun ang nakikita natin yung context. Pero yung konti na yan, makakapatid uhaw ba? Hindi. Yes. May ano pa yan. May magagawa pa yung konti na yan. Kaya lang, na tayo sa, ay, ang konti na lang. Hindi na aabot sa ganito. Yung gano'n kaagad yung iniisip natin, yan po yung pessimistic. Dapat hindi po tayo gano'n po na hindi yung konti ang nakikita natin, kundi salamat sa Lord, meron pang konti. Diba? Na makakapatid pa rin, makakapatid uhaw pa rin sa akin. Gano'n po ang pessimistic. Laging nagpapasalamat. So, ano man po, yung magiging outcome ng nangyayari sa buhay natin, alam natin sa likod nito may magandang mangyayari. Because we have God who always sees what we need. May Diyos po tayo, yun yung dapat na hindi natin nakakalimutan. Kaya tayo nagiging pessimistic, nakakalimutan natin may Diyos tayo. Yung tinitingnan natin yung problema. Di pa ba? Kaya nawawala tayo sa alignment sa Panginoon. Ang Diyos dapat. Bakit? Alam niya ang lahat ng mangyayari. Siya yung may control sa lahat ng mangyayari. Although naaalaw tayo, pero kontrolado pa rin ng Diyos yun. Sabi nga sa Matthew 6:8, Mateo 6:8. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Hindi. Sino daw ang huwag natin tularan? Yung mga pessimistic, huwag daw po natin tularan yun. I-avoid po natin sila. Pag-aralan po natin maging positibo palagi or be optimistic. So, ang tanong, why? Why do we need to be optimistic? Bakit nga ba? Number one, Because God's faithful. faithful po ba ang Diyos? Amen. Nararanasan ba natin ang faithfulness ng Lord? Amen. Bakit pa tayo magiging pessimistic? Dito ba? Bakit pa tayo mag-i-stay doon sa bad character na yon? So kaya tayo tinuturoan ng Lord para ipaalala sa atin na God is faithful to provide the strength in times of trouble, in times of need, in times ng panghihina natin physically and spiritually, nandyan ang Diyos. Tapat siyang palagi. God's grace is always sufficient sa atin. Hindi magkukulang sa pangangailangan natin, hindi magkukulang ang Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, 2 Corinto 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalo na mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kang madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Di po ba napakaganda po no na talaga ang Lord ay faithful saan ano daw ang pagpapala ng Lord sapat sa lahat ng pangangailangan po natin. O di ba naghihina tayo? Pero paano natin mararamdaman yung kalakasan ng Lord kung palagi tayo malakas? Kaya pinapahintulot tayo sa kahinaan para makita natin yung lakas ng Lord, para maramdaman po natin yung lakas ng Lord. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Kung kailan ako mahina, pagmamalakas ko kasi yung lakas na ng Lord yung nasa akin. Amen po ba? Yung thinking positively shows our trust in God. Yun po, napapakita natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Pag positibo yung thinking po natin,
Diba, pagka negatibo yung pag-iisip natin, parang walang Lord. Diba, negatibo ka kasi. Pero pag lagi tayong positibo, pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa ating Diyos na nangako. Ano ba ang pangako ng Diyos? Totoo o hindi? Totoo. Tapat siya sa kanyang pangako. Sabi sa Hebreo 10:23. Grabe, nandiyan po ba? Sabi po dyan, Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pagkasa at huwag nang alinlangan pa. Yun daw po ang kailangan natin. Kapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Kaya po eh. Yung ganun katapat ang Panginoon na pag sinabi niya, kung sumusunod tayo, kung positibo tayo, mangyayari. Maaasahan po natin ang pangako ng Panginoon. We can depend on His promises, no need to be pessimistic or afraid about tomorrow. Wala tayo dapat katakutan. Silam natin eh. Bago pa lang po dumating yung bukas, may nakahanda na ang Diyos para sa atin. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Amen. Di ba ba? Na, may bayaran ako bukas. May bayarin ako bukas. Ayun, bibigyan na ng Lord yun. Ganun po ang ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 6:34. Matthew 6:34. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili mo. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Huwag natin isipin yung ulam bukas. Ngayon muna, enjoy natin yung ulam ngayon. Malay mo, mamaya, hindi na tayo nag-save. O, diba? Nagtanda isip-isip ka ba ng bukas? Hindi mo tuloy na-enjoy yung kinakain mo ngayon. Hindi mo na-enjoy yung nangyayari ngayon. Kasi nasa isip mo bukas. Kaya ano na daw yung bukas, problema bukas. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagiging pessimistic eh. Kasi dami nating iniisip. Pumasakit ulo natin. Di ko ba, Sister Mayet? Yes po. Yun po yung iwasan na po natin. Kahit tayo pray ng pray, kung ayaw naman ninyo tigilan yung pag-iisip na negatibo, wala pong mangyayari. Pinapagaling tayo ng Lord. Kaya lang, tayo yung bumabalik sa problema. Ayaw masakit uli yung ulo natin. Di po pa, ganun lang po yun. Yun yung cycle ng buhay. Kaya ayaw mo sumakit ulo, wag kang mamroblema. Amen po, Sister Mayet. Amen po. Sabi di ba, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So, yung problema ngayon lang yan. Yung solusyon, bukas iba na naman yan. Kaya huwag po natin isipin yung bukas na problema. Yung ngayon, isolve nyo na lang yun sa tulong ng Panginoon, masusolve po yun. Amen po? Yan, maging optimistic po tayo because God knows everything and He knows the solution. He has the solution. Hindi niya papahintulot tayo sa problema walang solusyon. Hindi daw po problema pag walang solusyon. Amen? Kaya pag may problema, may solusyon yun. Yun po. Kaya yun po yun. Just trust in God because He is always faithful. Yan, tandaan po natin. He is always faithful. Number 2, because Things work together for good. so, bad or good, all things work together for good. Lahat po yan. Para sa ikabubuti pa rin po natin. Lahat ng pangyayari ay para sa ikakabuti po natin. Walang pangyayaring ipapahintulot ang Lord na totally will damage our life. Amen. Di po ba? Di po talaga yan. Hanggat tayo po ay nasa Panginoon, hanggat tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi po tayo babagsak ng tuluyan. Maaari bumagsak, pero makakatayo. Naniwala po pa kayo. Yes. Yes, ganun po. Kasi meron tatayo sa atin, merong aalalay sa atin. Kaya sabi, be optimistic.
na meron kang Diyos. Meron kang Diyos na tapat na magtatayo sa'yo in case na tayo po ay pumapagsak. Dahil palagi kung may purpose for our own good, ano man ang pinapahintulot sa atin, may purpose palagi ang Panginoon. Sabi sa Romans 8:28, Romans 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. sino po para sa ikabubuti, Dino? No, umiibig sa Kanya. Kung hindi tayo umiibig sa Lord, wala mangyayari. Kung hindi natin mahal ang Lord, o hindi po, di ba? Kaya yun po yung condition. Ang Lord ay conditional God talaga eh. Di po ba? Lahat daw gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. At tinawag ayon sa Kanyang layunin. For tinawag tayo ayon sa layunin ng Diyos. Kung sinusunod natin yun, mangyayari po ang all things together for good. Pero kung hindi naman po natin ginagawa, yung layunin ng Diyos sa buhay natin, huwag na tayong umasa. Ganun lang naman po yun. Pero hanggat tumusunod tayo, hanggat nangyayari yung layunin ng Diyos sa buhay natin, ginagawa natin kung ano yung gusto ng Lord, mangyayari po na all things together. So all things work together for good. Asahan na po natin yun. Kung isa, di ba, napapasama yung sitwasyon dahil pinangungunahan natin ang Lord. Hindi natin tayo kumikilos agad. Kaya kung hindi rin nangyayari, all things work together for good. Pinangunahan mo ang Diyos. Bakit po? Dahil doon sa pessimistic, dahil doon sa takot natin, gumagawa na kagad tayo na sabihin natin solusyon. Tayo yung gumagawa ng paraan. Kaya pag nabalilyasa yung paraan natin, sino sisisihin? Ang Diyos. Pero sino may kasalanan? Tayo. Kasi ipinangunahan ko natin siya. They always think positive because our Lord is working on our situation. Man yung sitwasyon natin, kumikilos dyan ang Diyos. Hindi mo alam kumikilos siya, hindi pwedeng hindi kikilos ang Lord. Hindi pwedeng hindi natin mapakilos ang Lord once na sumusunod tayo sa Kanya. Di ba? Yeah, mag-trust lang po tayo sa Kanya at lahat mangyayari po. Yung po, ano yung purpose ng Lord sa pinapahintulot sa atin, mangyayari po lahat yun. Bakit ba niya pinapahintulot tayo? Para for His glory. Pag pinagtatagumpay po na napagtatagumpayan po natin for His glory. Kaya di niya tayo pababayaan bumagsak. Mapapahiya ang Diyos. Di ba ba? Yun lang. Napapahiya siya kung hindi na tayo kumikilos. Nagiging pessimistic lang po tayo. Hindi natin ino-overcome. Napapahiya natin ang Panginoon. Kaya hindi nangyayari yung all things work together for good. Like the apostles, doon mo na sa midst of the storm sila. Basahin mo na natin sa Marcos 4:37-38. Marcos 4:37-37. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Lapas ng mga malalaking alon, ang bangka nila ay halos mapuno na ito ng tubig. Verse 38. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo, bali wala lang bas ito sa inyo. Asaan sila? Bangka. Bakit sila malulunod? Sipin nga, di ba? Gaano ko sila kapasimistic nasa bangka malulunod? Pwede ba sila malunod sa bangka? O, di ko ba? Ganun lang po yun. Ganun tayo ako minsan, di ba? Imposible, iniisip natin eh. Sabi ng inawin natin, posible kahit imposible. Amen? Amen. Yun po yun. Hindi pa man nasa bangka pa, malulunod na agad-agad. Kasama pa nila ang Lord ha. Pero nandun yung takot nila eh, di ba? So dapat hindi po tayo gano'n. Sabi nga ni Bishop mo sila kasama nila ang Lord. Ano pa yung takot nila? Samantala tayo, nandito sa atin ang Lord. Amen. Hindi lang basta kasama, nandito mismo.
Hindi yung personal lang na nandyan, tatabi nila. Tayo kasama natin yung sila. Kaya mas beneficiary po tayo dapat. Basta inaangkin natin, kasama kita, Lord. Walang mangyayaring masama. Kasama kita. Saan nag-init na? Yan, ganun po talaga. Everything will work together for good to those who love God. So, anong ginawa ng Lord sa Marcos 4:39? Marcos 4:39, paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Amen. Gaano kahirap yung ginawa ng Lord? Walang kahirap-hirap. Pumapaya na, tapos na. Pero hindi po yung problema natin. Pag tayo ay tumawag, di ba sila tumawag sila? Kaya lang, sila nandun yung takot nila. Ako, nandun yung takot eh. Ang Lord, He conquered you. Gaano siya kalakas yung bagyo na yun. Walang problema sa Lord dahil wala pang imposible sa ating Panginoon. Gusto niya makita natin how amazing He is. Yun, kaya tayo lumadaas sa mga ganyan. Parang tayo. Wow, tayo. Diba? Wala tayo nakikita mga extraordinary miracles para wala lang. Pero pag nakakita tayo ng mga miracles ng Lord, how amazing, how wonderful God is. Yun po. Kaya kung isa, naaalaw po tayo. Kaya maging optimistic po tayo that if God is with us, nothing can harm us. Amen po ba? Amen. Ang tanong, how to be optimistic. Gusto ba natin? Amen. Lakukan mo natin ang word. Lord! Thank you, Lord, dahil dayaan para maging optimistic tayo. Number 1, and thou. Be still and wait for the Lord. Ayan. Kaya sabi ko, huwag natin pangunahan. Wait for the Lord. Once nag-pray po tayo, wait for the Lord. Hindi yung nag-pray ka, tapos pag tayo mo, gagawa ka na ng paraan. Hanap ka na mauutangan kasi kailangan mo may pambayad. And then ka pa nag-pray. Ikaw din pala yung gagawa ng paraan. Iba ba? Wait, be still. Maghintay po tayo. Kikilos ang Diyos. Sabi sa awit 37 verse 7. So, sana. Ayun po. Awit 37 verse 7. Umalatag ka sa piling ng Panginoon at sa talagang maghintay sa gagawin niya. Magtsagang maghintay. Ayan. Marunong ko ba tayo maghintay? Amen. Tumata. Pag naghihintay, habang naghihintay, hindi tayo gano'n ng gano'n. Di ba ba? Huwag tayo reklamo, Lord, ang tagal-tagal naman, asa na ba, Lord? Mga gano'n. So, pag naghihintay tayo, tahimik po tayo. Diba? Habang naghihintay tayo, lalo tatagal. Kaya dapat po, pakita natin na nag-pray ka, natitiwala ka sa Lord. Naghihintay ka talaga dahil ang Diyos po yung gagawa ng kapamaraanan na ano man daw po yung balitang marinig natin, pray, be still, and wait for God's action. Yun. Naririnig tayo ng Lord, tutugon siya, kasi pangako niya yun, na after praying, be still and wait for His response. Huwag na tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa. Sabi sa Matthew 6:31-32, Matthew 6 verse 31 to 32. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusing sa pagkain, inumin o damit. 32, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam mo na inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ng ang lahat ng iyan. Amen. Hindi na kailangan magbalita kasi alam naman ang Lord kung anong kailangan natin. All we need to do is pray. Pray. Talaga. Although kahit alam niya, ang gusto niya, lumalapit tayo sa kanya. Alam naman niya yung pangailangan natin, pero kailangan natin magpili.
kailangan natin lumapit. Kailangan natin pakitang kailangan natin ang Diyos. Ang Diyos mismo. Para matugon yung pangangailangan po natin. I learn to be optimistic by trusting God, our Maker, and His promises. Hindi lang doon sa promises, dapat sa Maker din po natin. Tayo ay nagtitiwala. Sabi sa Isaiah 46 verse 4, Isaiah 46 verse 4, Ako ang inyong Diyos, ingatan ko kayo hanggang sa ilang at kayo'y ako kaya Amen. So, alam naman yun. Parang kayong mga magulang, diba? Mga anak ninyo, alam niyo ba yung tungkulin niyo sa kanila? O, diba? Pababayaan niyo ba sila? Hindi. Bibigyan niyo lahat ang gusto nila, di ko ba? O, kung sabi nga, may mga magulang na, igagtapak ko sa hirap yan. Di ko ba? Ganun din yung Lord. Anak niya tayo. Ba't niya tayo pababayaan? Siya yung lumikha sa atin eh. Ba't niya tayo pababayaan? Di ko ba? Asahan po natin yung maker natin. Siya po yung gumawa sa atin. Kaya sabi niya, di ba? Tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Andun po yung tulong na pagkakaloob ng Lord. Kaya yun po yung embrace natin. Yung positivity, hindi yung negativity pang nasa isip po natin. Kaya patuloy po tayo magbasa ng Bible para yung meditate natin, yung Word of God, yung mga pangako ng Lord, mabasa po natin talaga. Huwag tayong asa lang na every Monday, Bible study, kung ano lang yung marinig natin. Paano po yung Tuesday to Saturday? Paano po yun? Diba? Kailangan tayo po ang nagbabasa. Tayo po yung tinitignan natin kung ano yung message ng Panginoon sa atin. So, dapat ganun po yun. Para nagkakaroon po tayo hope, nagkakaroon tayo ng confidence sa buhay po natin. Para maging positibo, palagi po tayo magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Amen. Magbabasa po ba kayo? Hindi pag Sunday lang, kung ano lang yung narinig natin, yun na. Pag Monday, kung ano lang narinig natin, yun na. Paano nga po yung the rest of the week? Kaya dapat ganun po. Number 2, ano pa daw po? Paano maging optimistic? Number 2, hindi sa problema, nakafocus. Saan daw nakafocus? Kanino? Siyempre sa Panginoon. Bakit maraming nade-depress, nasisiraan ng loob? Dahil sa problema, nakafocus. Kasi yun po talaga yung problema, doon yung focus natin, talagang masisiraan talaga tayo ng loob. Sabi nga sa Hebrew 12:2, Hebreo 12 verse 2, itaon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen. Diba? Hanggang katapusan daw po. Kanina natin itutuon yung ating paningin kay Jesus. Look unto Jesus, not in the situation we are afraid of. Diba? Ayan na, yung bill ng Meralco, due date na. Ano na yan? Yan na yung lagi tinitignan. Yung Meralco. Appreciation ng mga anak na nakafocus. Taas po natin sa Lord. Lord, eto ba yan? Ako bago pa lang ako, Lord. Huwag mo pataasin yung ano ko. Okay lang na, huwag tataas ng 5,000, Lord, ha? Ngayon, Lord, huwag tataas ng 4,000 kasi pababa yung ano ko. Totoo po, pag dumating, praise the Lord. Bago dumating yung Tuesday, ay pambayan. At tinaas mo na eh. Pero kung nakababa, pinoproblema mo, wala mangyayari. Amen po. Amen. Tapos pumalis sa Lord. Diyan bahala doon. Amen. Huwag lang tayo mag-lustay-lustay talaga ng paggamit ng Meralco eh. Talaga naman kung bahala kayong babayaran natin. Dapat din naman, marunong tayo gumamit. Diba? Ganun lang po yun. Dapat meron din po tayong wisdom. Huwag po tayo doon tumutok. Tulong ng Lord.
Yun po yung tutukan natin. Doon po tayo, ma-overcome po natin yung pagiging pessimistic natin. The Lord had set many examples to imitate. Dapat nandun po tayo. Diba katulad ng feeding of the multitude? May baon ba? May mga bibilihan ba? Wala. Pero pinakain ng Lord. Ilan yun? Yung isa, 5,000. Meron 4,000. Di ba ba? Pinakain ng Lord, may sobra-sobra kayo. So, ganoon din po tayo. Meron pang natitira. Katulad ni mga apostol, nakita nila ang Panginoon lumalakad sa tubig. Napaka-imposible talaga nun. Kaya ang sabi nila, di ba? Pero wala naman talaga makakalakad sa tubig. Pero nangyari po yan. Hindi lahat sila natakot except kay Peter to take the risk. Diba? Sabi niya kanya, kailangan tayong matakot to take yung risk. Si Peter, ganun katapang, di ba? He took the risk and challenged himself to walk on the water. Nagawa ba ni Pedro? Yes, basahin natin. Matthew 14, 22-29. Verse 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, bayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Isang salita lang sinabi ng Lord, come, halika. Wala na seremonya ang Lord, di ba? Dito, sabi lang. Ano yung ginawa ni Pedro? With confidence. Di ba? So, yung mga pessimistic, di ba, yung lack of confidence, hindi nila nagagawa. Unproductive. Pero siya, pagsabi lang ng Lord, come, andun yung confidence. Tumakad siya talaga. Nakalakad siya talaga. Di ko ba? Yun po ganun. Nagawa niya yung imposible na magawa ng tao. Kaya nakapokus siya sa Lord that time. Kaya pag nakapokus tayo sa Lord, mangyayari po kung ano yung gusto natin mo. Hanggat nasa atin po ang Lord, nakapokus tayo sa Kanya, all things will be possible for us. Sabi sa Jeremiah 32:27. Jeremiah 32:27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa atin. Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Walang mahirap para sa Kanya. Tayo lang yung nagpapahirap sa sarili po natin. May Diyos tayo na pwede natin asahan. Amen po. Kaya build po natin yung faith natin, yung trust natin, yung hope natin sa Panginoon. Para nga sa ganoon, ano yung resulta? So, being optimistic. Ano daw ang result of being pessimistic? You become what you think. So, ano yung iniisip po natin? Mangyayari. Pag inisip mo ang negatibo, mangyayari yun. Kung gusto mo ng positibo, isipin mo yun. Yun ang mangyayari. Amen po ba? Kung ano yung iniisip natin, siya yung mangyayari. So always think positively. Sabi sa Kawikaan 4:23. Kawikaan 4 verse 23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Amen. Paliwanag po. Kaya daw, yan, ang ingatan natin, yung pag-iisip natin. Siguraduhin natin, ang laging nasa isip natin ay positibo. Or be optimistic always. Kapag iniisip natin, wala na tayong pag-asa, wala talaga. Di ba? Kasi hindi ka nagagawa ng paraan eh. Pag nasa isip mo, wala na tayong pag-asa, wala tayong magagawa. Wala kang gagawin. Wala talagang mangyayari. Di ba? Yeah, maraming namamatay na maaga na problemado. Namamatay sa problema. But being optimistic can prolong our life. Kasi positibo ka eh, di ba? Hindi ka nag-iisip na kung ano-ano, napoprolong yung buhay natin. Kakaiwas tayo sa sakit.
Di po ba? Di kagaya nung pessimistic, di ba? Bad nga yun sa health natin. Pag magiging pessimistic, kaya po, mas naagang namamatay. Kaya po, pag tayo ay optimistic, nandun po yung napoprolong yung buhay natin, nagiging masaya tayo. Nandun po yung happier, more success, and healthier. Kaya, an optimistic outlook makes people more resistant to stress. Dahil hindi laging na-stress. Kaya hindi sasakit ako. Hindi na-feel. Ganun po yung optimistic. Laging active. And pati yung mga kasama natin, mahaba ang buhay. Kasi hindi mako-consumption sa atin. Amen po ba? Amen. O, hindi lang ito yung mahaba buhay, pati yung kasama mo, haba yung buhay. Hindi na problema sa kasama nila eh. Dahil yun nga, puro tayo optimistic, di wala problema. Di po ba? Pero pag meron isa dyan na pessimistic, yung problema natin. Kumbaga sabi nga, di ba, kahit isang basket na kamatis, lagyan mo lang ng isang bulong, anong mangyayari? Mahahawa lahat eh. Ganon din po tayo. Kaya dapat sa bahay, lahat optimistic. Amen po ba? Amen. Nothing is permanent eh. Even problems, lahat yan, matatapos yan. Walang problema, hindi matatapos. Palagi may solusyon, sabi ko nga kanina, di ba? Kaya matatapos yan sa takdang panahon. Yun yung gamitin natin yung stepping stone para para tumaas at tumatag yung pananampalataya natin. Hindi yung pag may problema, yun yung nagpapabagsak sa atin. Dapat yung problema, yun yung stepping stone para tumatag yung pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Ayan po yung last verse natin sa Santiago 1, 2, and 3. Mga kapatid, magalak kayo tuwing Dumaranas kayo ng mga pagsubok. sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng Katatagan sa inyong pananampalataya. Yan po. Ngayon, huwag tayo mag-focus sa problema natin. Mag-focus tayo sa faith natin na through this problem, tataas yung faith ko. Lalo akong kakapit sa Panginoon. Para tumatag tayo in all areas, always be optimistic. Bless us all po. Nawa, may natutunan tayo sa gabi ito. Pinalakas ba tayo ng Lord? Amen. Magiging pessimistic pa ba tayo? At dapat, optimistic. Yan po yung unang lesson natin for the year na bad and good character. So, ayaw ng Lord na pessimistic tayo dahil pinapakita natin wala tayong wala sa Kanya. Kaya dapat, lagi tayong optimistic. Amen po? Amen. Alain natin ang Lord.